Kabilang po ang pagtaas ng presyo ng bigas sa naging dahilan ng mas mabilis na inflation nitong Marso ay sa National Economic and Development Authority o NEDA. Isa pang nakaapekto sa inflation ang pagmahal ng petrolyo na may nakaambang panibagong taas presyo sa susunod na linggo. Saksi si Bernadette Reyes. Sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, nananatili ang inflation o pagmahal ng serbisyo at bilihin bilang nangungunang urgent national concern ng mga Pilipino. Sa panahon ngayon, mahirap mag-budget, lalo kung 14 ang miyembro ng pamilya tulad ni Mercy. Kaya kailangan talaga ng diskarte gaya sa pagbili ng bigas. Pag gustuhin namin na masarap na kanin, yung tag 62, masarap talaga yun. Pero kulang sa amin yung isa't kalahati. Kaya ang binibili namin yung tag 55. Rise inflation o pagmahal ng bigas ang isa sa naging dahilan ng pagbilis ng inflation nitong Marso. Umabot ang rice inflation sa 24.4% nitong Marso. Halos abutan ng all-time high ng pagmahal ng bigas noong February 2009. Paliwanag ng DA mukhang mabilis ang iminahal dahil kinukumpara sa panahong hindi pa sumisipa ang presyo ng bigas. Expectation it will actually increase strongly hanggang mga July because of base effect. Unless there is really some intervention na mangyayari sa market. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, umaabot sa mahigit 51 pesos kada kilo ang average price ng regular milled rice noong Marso. Nasa mahigit 56 pesos kada kilo naman ang well-milled rice. Pero kung pagbabasihan ng pinakahuling tala ng Department of Agriculture ngayong Abril, may mabibili ng 48 pesos kada kilo na regular at well-milled rice. Simula pa noong Enero ay unti-unti na siyang bumababa. Meron na tayong nakikita 47, 48, 49 pesos pero yung prevailing natin nasa 49.50. Ang problema, hindi makaagapay ang supply ng murang bigas sa demand tulad sa Commonwealth Market. Sold out na po kasi mas mabili po yun kaysa kumpara po sa mga ibang bigas po. Mas mababa po siguro. Hindi pa siya kayang ibaba ng todo-todo kasi maliit lang naman yung binaba eh. Gumanda lang yung quality niya. Nag-ambag rin sa pagbilis ng inflation ng pagtaas ng gasolina at mas mabilis na pagtaas ng presyo sa mga restaurant at accommodation. Habang nagmamahal, nagtatraffic, lumiliit ang kita ng driver. At sa susunod na linggo, nakaamba na naman ang oil price high. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, mahigit piso ang posibleng taas presyo kada litro sa gasolina, diesel at kerosene batay sa 4 na araw na trading. Kabilang sa nakikitang dahilan, ang pinangangambahang pagkalat ng sigalot bunsod ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Gayon din ang pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia. Desisyon ng OPEC na ituloy ang polisiya nitong bawas produksyon sa krudo at paglakas ng demand sa Amerika at India. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Hiniling ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela sa Department of Health na suspindihin ang license to operate ng Allied Care Experts o ACE Medical Center. Ito'y habang isinasagawa ang investigasyon sa reklamo ng kaanak ng ilang pasyente na di umano pinalalabas ng ospital hanggat di nakababayad ng bill. Sakali mang matuloy ang tigil-operasyon ng ospital, tiniyak ni Mayor Wes Gatchalian na may nakahandang pampublikong ospital sa Valenzuela para tumanggap ng pasyente. Ngayong araw, pinantahan muli ng GMA Integrated News ang ACE Medical Center pero hindi pa rin sila nagbigay ng pahayag. Naghain ng reklamo ang cosmetic surgeon na si Dr. Manny Calayan laban sa kanyang kumare tungkol sa umano'y investment scam. May naunang warrant na umano laban sa babae dahil sa tinangay umano niyang 3 milyong piso sa ibang biktima. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Dumulog sa NBI Anti-Organized and Transnational Crime Unit Division ang cosmetic surgeon na si Dr. Manny Calayan para ireklamo ang isa sa mga kumare niyang makailang beses daw siyang niloko sa isang bogus palang kontrata para suplayan ng mga sigarilyo at inumin ng isang hotel casino sa Metro Manila. Batay sa inihaing reklamo ni Calayan sa NBI laban kay Michelle Alfaro alias Bel Magadia, pinangakuan daw siya nito na tutubo ng hindi bababa sa 10% ang inilagat niyang pera. Pero bandang huli, nagtaka raw si Calayan kung bakit walang bumabalik sa kanyang investment. Dito na raw niya kinumpronta ang suspect. Naamla daw yung pera niya, kesyo na hold daw, nasa BSP daw yung pera niya, hindi niya mailabas. Hindi na nagpakita, tapos nagtago na, nawala na. Minlock na kami. Malaking pera ang nakuha kay Calayan pero ayaw na niya itong ipabanggit kung magkano sa aming report. Sinubok pa raw niyang tawagan at kausapin ng kumare pero ginost na raw siya nito.
Maawa naman kayo sa mga taong kumikita ng pera na pinaghirapan nila. Titignan po natin yung reklamo ng ating complainant, imbestigahan po natin ito, tapos i-check na rin natin yung background ng itong taong inireklamo, at kung may makita tayong may ibang kaso. Una na rin palang na-isyuhan ng warrant of arrest ng Korte si Alfaro matapos naman tangayin umano ang nasa 3 million pesos na investment ng negosyanteng si Jenny Mitra. Ayon kay Mitra, doktora ang pakilala sa kanya nito. Inalok daw siya nitong mag-invest sa buy and sell ng mga gift check ng isa ring hotel casino. Pero pagkatapos daw niyang maibigay ang pera, kinabahan na siya sa sagot nito sa kanya. I-deposit ko ng Good Friday. Sa loob-loob ko niloloko na talaga ako ng walang hiyang to. Kasi paano ka magdi-deposit ng Good Friday ng mahigit 3 milyon? Sarado naman lahat ang bangko nun. Sinubok pa raw niya itong kausapin ulit. Ang dami na niyang dahilan, toxic sa hospital kasi nga doktora daw siya kuno. Which is hindi naman pala. Sabi ko sa kanya, nung time na kumukuha ka sa akin ng pera, walang anumang oras, kahit gabi, umaga, tanghali, hapon, pumupunta ka sa bahay ko. Bakit ngayon na kailangan ko yung pera ko, ang dami mong dahilan? Nakipag-usap pa raw ito sa kanya bago tuloy ang naglaho. Sinubukan din ng GMA Integrated News na makausap si Alfaro, pero lahat ng numerong ibinigay sa amin ng mga complainant ay hindi makontak. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Nagsuspende ng face-to-face classes ang Cebu Provincial Government at isang universidad sa Cebu bunsod ng labis na init ng panahon. At sa lalawigan ng Cebu, sinuspende na ng gobernador ang in-person classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong probinsya mula preschool hanggang high school. Epektibo po yan ngayong araw at hanggang kung kailan kinakailangan. Ang Cebu Normal University kanselado rin ang in-person classes at sinimula na ang online modality kahapon. Positibong net satisfaction rating ang nakuha ng ilan sa pinakamataas na opisyal ng bansa base sa survey ng Social Weather Station sa huling quarter ng 2023. Very good o positive 61% ang nakuha ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Mas mataas ang nakuha niya noong third quarter ng 2023. Nanatili naman sa good o positive 44% ang satisfaction rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Bumaba sa positive 28% o moderate ang nakuha ni House Speaker Martin Romualdez. Good o positive 32% ang nakuha ni Chief Justice Alexander Rismundo, mas mataas sa sinundang quarter. Ginawa ang survey mula December 8 hanggang 11, 2023 sa 1,200 respondents edad 18 pataas. Nangako si Carlos Yulo na ibabawi raw ng mga Pinoy Olympian ang pagkabigo ni Heidelin Diaz na mag-qualify sa Paris Olympics. Bago ang Olympics, sasabak ang World Gymnastics Champion sa iba pang international tournament. Saksi, si JP Soriano. Mahigit 3 buwan bago ang 2024 Paris Olympics, sasabak muna ang World Gymnastics Champion at Filipino Olympian na si Carlos Yulo sa 2 World Gymnastics Tournament na parehong bahagi ng Artistics Gymnastics World Cup Series sa April 17 sa Qatar at sa Mayo naman sa Uzbekistan. Mahalaga raw para kay Yulo ang 2 torneyong ito bago sumabak sa 2024 Paris Olympics. Gusto kong itry yung nerves ko and yung sarili ko sa competition. And gusto kong magkamali sa mga competition na to para alam ko po yung i-adjust ko sa Olympics po. Nitong Marso, sumabak na si Yulo sa FIG Apparatus World Cup Series sa Baku, Azerbaijan, kung saan nakakuha siya ng bronze medal sa men's floor exercise. Matapos ang kompetisyon, inaral daw nila ng kanyang coach ang kanyang performance at nakitang may mga bagay na kailangan siyang ayusin at palakasin pa. Ang dami ko pong mga realization, pagkukulang na nasilip or nakita po talaga. So, winner ko po yan. Sa darating na Olympics, ang target daw ni Yulo, makauwi ng medalya sa iba pang event. Ang goal ko din po kasi sa Olympics, maka-individual all around po. Which is yung 6 na aparatos. Hindi lang floor, hindi lang vault, hindi lang P-bar. Sa Japan, nag-training si Carlos sa loob ng maraming taon sa ilalim ng coaching ni Munehiro Kugimiya.
Bagamat hindi na coach ni Carlos si Coguilla ngayon, malaki at taus-puso ang pasasalamat niya rito. Siya po talaga yung nakakita ng potential ko. Sobrang thankful po ako sa taong yan, sa coach ko na yan. Sobrang talino sa pagdating sa gymnastics, sa sports. And na-provide niya po lahat ng mga needs nung nandun po ako sa Japan. Sa ngayon, masaya at malaki rin ang pasasalamat ni Yulo sa bagong coach na si Aldrin Castañeda at iba pang coach sa Team Yulo na makakasama niya sa Paris Olympics. Pangako rin niya sa mga kababayang Pilipino. Sure po ako na bibigay ko yung buong pagkatao ko sa darating po na Olympics ko. At dahil minsan ko lang makakaharap ang isang Olympian at World Champion na gaya ni Carlos Yulo, nagtanong na ako kung paano ba ang mga ginagawa niyang stretching na kayang gawin ng mga hindi atleta at kahit anong edad. Yan, up lang po, ganyan. For the wrist, ano po? Yeah, sa wrist po. Ano naman ang purpose nito? Sa wrist po, and yung nerve po kasi sa kamay, and go like this po, para ma-stretch po yung mga muscles dito po. And syempre yung joints po na i-stretch po siya. Sa aming pagtatapos, nag-iwan ng mensahe si Kaloy sa kanyang ate Heidelin, ang 2020 Tokyo Olympics gold medalist para sa weightlifting matapos hindi umabot ang score para mag-qualify sa Paris Olympics. Bawi ka po namin sa Olympics. Babawi po tayo. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Hindi lang kasaysayan ang tampok sa Intramuros at Rizal Park ngayong Abril, kundi pati ang mga pagkaing tatak Pinoy. At sa Kamalig Albay naman, busog ang mata at isipan sa mga pasyalang hitik sa kasaysayan at pamparelax din. Saksi si Sandra Aguinaldo. Perfect cone, perfect view. Kaya dinarayo ang Quitinan Hills sa Kamalig Albay dahil sa breathtaking scenery ng Bulkang Mayon. Perfect din para sa pangmalakasang throwback na transportasyon nung panahon pa ng ating mga ninuno, ang horseback riding. Speaking of mega throwback, titik din sa kasaysayan ng atraksyon. Tampok ang Japanese tunnels na pinaniniwala ang ginawang kuta ng mga sundalong Hapon noong World War II. Makikita sa loob ang naging taguan ng mga armas at pahingahan ng mga opisyal. Ma-experience nila ang ano ba yung Japanese tunnels na nandito. Pero hindi lang naman yung Japanese tunnel lang ang natin dito doon. Pero kung history ang pag-uusapan, tigip sa iba't ibang aral ang makasaysayang Intramuros sa Maynila. Kung pupunta ka doon ngayon, hindi lang isip ang mabubusog, kundi pati ang tiyan. Ngayong Filipino Food Month, bida ang iba't ibang lutong bahay na tatak Pinoy. Gina G sa pag-try ng Pinoy foods, ang German na si Martin Henry. So I tried the bloody pork, menudo, and adobo, yes. Okay, so what do you think of Filipino food? I like it. Sa di kalayuan, nariyan ang Rizal Park kung saan tampok ang food bazaar ng grupong Kilometro Zero na samahan ng mga dating street vendor. Pag kasi ang pagkain Pilipino number 1 eh. Sabi ko nga hindi magtitipid ang Pilipino kahit mga mahal, di ba, pagdating sa pagkain. At saka ang yaman natin sa kultura ng pagkain. Ang mga vendor dumaan sa test the training kaya tiyak na malinis ang mga paninda. Kaya proud si Ruth na sa kabila ng kanyang pakikipagbuno sa sakit na cancer ay hands-on sa pagbabantay sa kanilang pwesto. Ang lagi ko pa sa kanilang sinasabi, ang ikamamatay ko hindi yung cancer ko, kundi yung wala silang hairnet, ma'am. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.